nakatalukbong sina Diskaya. Itong si Diskaya, no? Si Sara Diskaya at saka yung mga DPWH officials na kinasuhan doon sa ghost project ng DPWH sa Davao Occidental. Hmm? Ah, nakatalukbong sila, oh. Tingnan nyo. Umattend sila doon sa arraignment ng kanilang kaso. Halos hindi makita ang kanilang muka, balot na balot. Oh, hindi natin alam. Siyempre nahihiya sila. Nahihiya sila na makita sa camera, makita sa TV. Pero kung hindi sila guilty, alam nilang wala silang sala, hindi sila mahihiya. Taas noo silang harapin ang kaso nila. Oh. Di ba si Laila de Lima? Si Laila de Lima ba nahihiya ba siya nung hinarap niya ang mga kaso sa kanya? Hindi. Nakaano siya. Nakaano siya. Yung mukha niya nakaharap, nakikita ng nakikita ng media, nakikita ng publiko. Kasi alam niyang wala siyang sala. Hindi siya nahihiyang harapin ang kaso niya. Kasi alam niyang gawa-gawa lang yung kaso niya. Itong mga ito, mula pa ito ng mga inaresto, ano na yan eh. Lagi nang nakatalukbong na ganyan. Nakabalot ang mukha. Yan. Kaya kitang-kita mo, nahihiya sila. Nung ginagawa nila yung krimen nila, hindi sila nahiya. Akala nila panay magiging maganda ang dala sa buhay nila ng kanilang ginawa. Si Diskaya, hindi daw guilty. Lahat sila nag-plea ng not guilty. Itong mga binasahan na ito ng sakdal, ito yung tungkol doon sa ghost project sa Davao Occidental. Actually kasi hanggang ngayon mga kabunyog, mga kababayan, dalawa pa lang naman na kaso ang naisampa eh. Yung sa Mindoro, Oriental Mindoro, at yung sa Occidental, Davao Occidental. Kaya lang yung Davao Occidental kasi, hindi doon hinihiring sa Davao Occidental. Hinihiring ito dito sa Lapu-Lapu City, sa Cebu. Doon hinihiring. Doon nakakulong itong mga yung kasing project ngayon na ghost project sa Davao Occidental, syempre ang sangkot doon, yung mga officials ng DPWH ng Davao Occidental. At syempre ang sangkot din doon, ang kontraktor doon na involved ay itong si Diskaya, itong St. Timothy niya na construction company, si Sara Diskaya. Kaya may order kasi ang Korte Suprema na ang kaso ay hawakan sa halip na doon sa RTC doon sa Davao, dito diyan na lang sa sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kaya doon nag-hearing. Ngayon, nag-arraignment sila doon, binasahan ng sakdal, tinanong kung ano ang kanilang plea. Ang plea nila, lahat sila not guilty. At habang umaattend sila, nakatalukbong sila. Balot na balot ang mukha nila. Yan ang dito sa mga itong mga nasasangkot dito sa mga anomalyang ito sa flood control. Ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyon na pera. Ang bawat kontrata yata, mababa na ang 50 million. Bawat kontratang nai-involve na yan dyan. 50 million, 75 million, may 100 million. Sa isang kontrata lang. Yan, halimbawa, yung sa Davao Occidental na yan na ghost project, 95.6 million yan eh. 95.6 million. At ang kontraktor dyan, yung Diskaya nga. Ngayon, siguro, nung pinaghahati-hatian pa nila yung kanilang kickbacks dyan, yung nakuha nila dyan sa project lang na yan, ang laki ng nakuha ng mga DPWH officials na yan sa kanila Diskaya. Ang laki, kaya tuwang-tuwa sila. Ay di ba nung ini-interview nga ni Julius Babaw at ni Corina Sanchez si Diskaya,
ano siya, proud na proud siya doon sa kanyang mga yaman, sa kanyang luxury cars, pati yung payong doon sa kanyang Rolls Royce. Pero ngayon pero ngayon, ayan, nahihiya na. Oh, nahihiya na. Isa pa lang 'yan, yang Diskaya, 'yan sila Sara Diskaya at yung asawa niyang si Cory Diskaya, marami yang kakaharapin na kaso. Ngayon kasi isa pa lang yung naisampa, yung pa lang tungkol sa ghost project sa Davao Occidental. Pero sa susunod na mga araw, tatambakan niya ng kaso si Diskaya. Kaya hindi na yan makakalaya. Hindi na yan makakalaya. Kahit pag-bail, hindi yan makakapag-bail. Hmm? Kaya gaano man kalaking yaman ang nakuha mo, gaano man bilyon-bilyon man yan, pero sa ngayon nakakulong ka, hindi mo ma-enjoy ang ano mo, ang kalayaan sa buhay. O yan yung mga nararanasan yan. Para din katulad ni Kibuloy, ang yaman-yaman mo, palasyo ang mga ano, tirahan mo, ang lawak-lawak ng ari-arian mo, hmm? Mayroon ka pa ngang private chopper, private jet, yate, pero paano mo mai-enjoy yan, nakakulong ka at mahihiya ka na sa buong mundo, pati pamilya mo, ha? Um, Kahihiyan ang ano, inaabot. Oh, yan yung sitwasyon ngayon nitong mga akusadong ito. Kahit yung mga officials na yan ng DPWH na nasangkot diyan, oh, nung naghahatian sila niyan sa ano niyan, sa hatian sa kickback niyan, tuwang-tuwa sila, ang saya-saya nila, dami nilang pera. Tingnan niyo na lang do'n si Alcantara, oh, sa sinauli niya pa lang 170,000,000 ilan ba 'yun, 180,000,000. Oo, mayroon pang isa sa uli kasi 300,000,000 daw ang isa sa uli nun. Yung isinauli yan, yung nagastos niya, yung nagamit niya na. Oh, kaya ibig sabihin sa kanila ang DPWH official lang yun, district engineer pa nga lang yun. Hindi pa yun regional director, hindi undersecretary, hindi secretary. Pero ilang pera, ilang daang milyon na ang pinag-uusapan, no, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe. Kaya, so itong mga officials, ito ring mga DPWH officials ng Davao Occidental na binasahan ng sakdal sa Lapu-Lapu City RTC nung isang araw. Kikita mo, siyempre hiyang-hiya sila na ano niya, kaya nagtatalukbong sila ng mukha. Oh. Eh ngayon, kung hindi sila guilty diyan, hindi sila magtatalukbong ng mukha, haharapin nila 'yan. Ha? Haharapin nila 'yan. Ay kaya lang, tingnan niyo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,